pong mapagpalang gabi sa ating pong lahat na sumusubaybay sa ASAP. Magandang gabi din po, Sister She. Ayan, ito pong araw na to ay Lenten season and it's a Good Friday. Kamusta po kayo, Sister She? Yes po. Good evening, Sister Kim. And kumusta po mga kaasap? Kagaya po ng sinabi ni Sister Kim, today is Friday, March 29, 2024, and we are into special edition po ng ASAP, which is yung Lenten Special. And ngayong gabi po, kami po ni Sister Kim ang makakasama ninyo sa isang oras po na live broadcast dito po sa ASAP. Always say a prayer. Samahan niyo po kami mga kapatid at sana po, and I pray na lahat tayo ay mapagpala ngayong gabi ito. Sister Kim? Sige po, tuloy-tuloy na po natin, Sister She, sa ating pong pambungad na panalangin. Shall we pray? Heavenly Father, maraming pong salamat for giving us this Lenten season, this Holy Week for us to remember how good you are, how gracious you are, how lavish is your love, Panginoon, sa amin. Marami pong salamat. We acknowledge that it's because of your grace we are saved. It's because of your amazing love and grace towards us. That's why we are here, Panginoon. Lord, dalangin namin as we minister through this online streaming. We are praying, Lord, that every words na aming matututunan from the seventh of the last word of Jesus Christ ay mag-minister po sa puso namin ng ASAP ministers at maging ng aming mga kaasap ngayong gabi. Nawa Panginoon, maluwalhati ka, ikaw lamang ang madakila sa aming pong streaming ngayong gabi. At sa mga makakasama namin Panginoon, we're praying for a stable and good connection in the name of Jesus. Lord, sa iyo po ang pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Sister Kim. And mga kapatid, kagaya po ng sinabi ko kanina, isang oras lang po itong ating gawain ngayong gabi. And kung meron po kayong chance na ma-share ito mga kapatid, ay napakalaking bagay po ito. Nang sa ganun ay marami pong maabot nito pong ating gawain. So, ayun po. Ngayong gabi po is indeed special po talaga. Special po ito at talaga pong pinag-pray at pinaghandaan po ng ASAP team from Monday, Tuesday, Thursday, and today is Friday ay po talaga pong tinalakay before mga nakarang araw, ito pong 7 last word. So, bago po tayo pupunta dyan sa atin pong pag-aaral tungkol sa 7 last word, which is yung pang-last na po ang ating tatalakayin ngayong gabi, ay meron lang po kami ni Sister Kim na isi-share sa inyo. Parang ano lang po ito, trivia lang naman po about who we are before. And panoorin po natin. Sana po ay meron tayong matutunan dito po sa ating mapapanood. Holy Week superstitions, are they biblical? Lenten season is observed worldwide, and each country has different beliefs and traditions to remember the Passion Week. For an instance, our homeland, the Philippines, an Asian country that is known for being religious and with lots of beliefs and traditions. I don't know about you, but I grew up with different Lenten beliefs and superstitions. Then I will ask questions like, does it matter? Why it doesn't make sense. Here are some of the popular superstitions. Do not sweep. Palm for protection. Albulario is in. No baths on Good Friday. No travel. Wounds take longer time to heal. Noises off.
But the question is, are they biblically correct? Is it really true that Jesus Christ died yearly? Want to know the answer? Come and join us. Let's study together. The seventh last word of Jesus Christ. Father, into your hands I commit my spirit. Ayun po, salamat po, Sister Kim. So nakita po natin ang ilan sa mga paniniwala natin before. Sister Kim, may masasabi ka ba dyan? Ako po ay natatawa, Sister Shet. Sapagkat yung mga plinash na mga paniniwala po doon, ay nakalakihan ko po nung ako po ay hindi pa mananampalataya. Ah, tama po si Sister She. Yan po yung aming mga napaniwalaan noon. Ako po ay nakalakihan ko po, Sister She. At halos lahat po ata doon ay napamulat po sa akin nung mga time na yon. Kayo po ba, Sister She? Oo, relate din ako dyan. Diba? Alam niyo yun, yung pagmahal na araw, iba yung dating eh. Talagang siguro ko dahil nga dito sa Pilipinas ay talagang iba yung pagsi-celebrate ng mahal na araw. Parang kailangan ay parang Holy Week, di ba? So talagang ino-observe mabuti. Pag sinabing mahal na araw, di ba? Lunes Santo, Martes Santo, tama ba? Martes Santo, Miyerkules Santo, tapos yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, tapos Linggo ng Pagkabuhay. Talagang isang linggo yung gunita, actually it's gunita, hindi naman celebration. It's paggunita nung mahal na araw. At simula pala ng Lunes, alam niyo yun, yung nagsisimula ng ayuno. Tama ako doon, no? Mag-ayuno ang mga tao. Diyan yung nagsisimula ng hindi kumain ng karne, di ba? Hindi na kumain. Kami nung maliliit, nung bata pa, bawal magupit ng kuko. Oo, kasi baka pag nasugatan, ayun. Matagal gumaling, di ba? Yun yung dahilan nila. Sa amin naman po, pag nadapa, Sister She, sabi sa amin ng nanay ko, bawal maglaro. Maglaro, yes. Oo, di ba? Ang dami. Tapos, habang pinanonood ko to, sabi ko, naalala ko, oo, dati, alam niyo yun, yung pinagagalitan kami kasi hindi kami po pwedeng maligo. Alam niyo yung pag araw, ang init-init. Tama. Di ba? Summer season yan eh. So, napakainit talaga. Pero dahil nga nagagalit yung mama mo, tatay mo, hindi ka po pwedeng maligo. Talagang tiisin mo yung init, hindi ka maliligo. Pero alam mo yun, habang lumalaki ako, ay nag-ano din yung paniniwala na yan. Hindi pa po ako Christian noon, pero matigas lang siguro yung ulo ko na. Tumigas yung ulo ko na talagang mainit eh. Hindi pwedeng hindi maligo. Talagang pinadiligo ko na yan. Hindi pa ako mananampalataya nun. Pero sinusuway ko na yung magulang ko. Matigas talaga yung ulo ko doon. So ilan yun sa mga paniniwala. Isa pa yung bawal mag-ingay, di ba? Bawal nagsasaya. Yes, opo. Tahimik lang daw dapat. Oo, bawal magsasaya, bawal nagsasaya. At alam mo ba? Video kay Sister She. Oh, tapos as time goes on, di ba? Ang mahal na araw may nag-video okay na. Oo, totoo yan. Baliktaran na, di ba? Pero alam mo yun, Sister Kim, meron akong hindi magandang experience talaga sa mahal na araw eh. Kasi diyan ako nagsimulang matakot sa dugo. Bata pa ako ay medyo mataas yung tinitirahan namin sa Caloocan. So maliit pa talaga ako noon. Siguro ko mga 2 to 3 years old ako pero hindi ko siya makalimutan. Kasi alam ko mga ganong edad lang. 3, 4, ganon ako. Kami nandoon sa Caloocan eh. Yung nagpapalo sa likod, kitang-kita ko yung mga dugo. Kasi nasa taas yung apartment.
na tinitirahan namin. So, ang kita ko, puro yung mga dugo. Alam mo yun? Kay, ngayon lang tumanda ako nagkaroon ng, hindi na ako natatakot sa dugo. Pero before talaga, alam mo yun, takot talaga ako sa dugo. Hindi, ilang taon na ako ngayon, pero yung pangyayari na yun, hindi pa rin siya nawawala sa yung sa memory ko. Naaalala ko pa rin yung mga dugo sa likod ng tao. Oo, kaya sabi ko, ayoko ng mahal na araw kasi natatakot ako sa mahal na araw. Yun yung nung lumaki akong gano'n, natakot ako sa mahal na araw kasi baka may makita na naman akong nagkaganon. So, hindi naisama ni Sister Kim yung mga ganon kasi medyo yung ibang paniniwala lang ang isinama niya. Pero isa po yan sa mga pinapaniwalaan din natin mga Pilipino, di ba? Ilan sa ating mga Pilipino yung pagpepenitensya. Is yan, alam natin na hindi yan biblical. Yes. Hindi yan biblical. Mababasa po natin yan. At alam natin na yung ginawang pagsasakripisyo ng ating Panginoon, yung pagpapako ng Diyos, ay sapat na yon at wala tayong kayang gawin. At hindi natin kayang pantayan yung ginawa. O, di ba? Yung ginawa ng ating Panginoon. So, ikaw si Kim, meron ka pa bang memories about mahal na araw? Siguro ako naman, sis She, yung nabanggit niyo po kanina, bagamat wala nga po siya dun sa list, no, kasama po din yung bawal din po kami kumain ng karne. So, parang ang popular pong natatandaan ko, sis She, na handa kapag may Holy Week, lalo na pag Friday, yung ginataang bilo-bilo, o kaya po biko. Pagkain talaga, no? Yun po kasi, yun talaga yung naaalala ko pagkabata, yun po yung mga pinaka-naaalala ko. Tapos, kapag bad experience naman po, siguro lang yung gullible po kasi ako, yung matagal gumaling yung sugat. So ako ata nung time na yun, as much as possible, hindi po ako naglalaro, tahimik. I mean, hindi po ako lumalabas para maglaro kasi ang napaniwalaan ko nga, kapag ako'y nadapa, matagal pang gumaling. So, yun, siguro bad experience yun sa akin kasi I love to play po nung bata ako. Talagang batang labas po ako. Solar girl nga po. Ibig sabihin, pilit po ako maglaro kahit mainit. Pero nung yung paniniwala na yan, kapag narinig ko na during Holy Week, it stops me po para maglaro at hindi ko pa ma-enjoy, yung kabataan ko pag Friday or Good Friday. Yun po yung mga naalala ko, Sister She. Yes po. And marami pa rin sa atin ngayon ang ganyan pa rin ang practice, Sister Kim. Marami pa rin sa atin ang sadly, na ganun pa rin. Siguro ko dito sa lugar namin, ako lang siguro yung naghahanap ng karne during mahal na dito sa amin, ako lang, wala pa kayong naitabi man lang dyan na karne, na yung ganyan. And naalala ko yung sinabi mo kaninang bilo-bilo. At sarap, di ba? Masarap, opo. Actually, talagang sabi nga nung nagtitinda, napakabili ng nyog. Tama. Opo. Mabiling-mabili daw ang nyog sa mahal na araw. Ang daming gumagawa ng ginagawa. Totoo yan. Yun naman yung masarap lang doon sa part ng mahal na araw. yung pagkain ng bilo-bilo. Minsan biko. Yan. Yes, biko. Bilo-bilo yan. Yan yung ating mga nakagawian. And alam ko na marami sa inyo ang nakarelate at marami din iba't ibang experience sa kanilang as they grow, diba? So, na mga napagdaanan na experience kung paano pinagalitan ng magulang dahil matigas ang ulo, mahal na araw, bawal magtawanan. Alam mo yun? Wala kayong magawa. Diba? Wala kayong magawa. So, magkukwentuhan kayo. Tapos minsan magtatawanan kayo. Bawal nga tumawa. Bawal magsaya. Bawal na bang magsaya, mga kapatid?
'Di ba, bawal bang magsaya? Mhm. And ako po nung ano, habang ako ay lumalaki, ang dami kong question din diyan. Pareho po tayo. Oo, ang daming bakit? Mm. 'Di ba, tatanungin mo yung magulang mo, "Bakit bawal? Bakit hindi puwede? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit gano'n?" So, ang Mm. daming question and, Mm. talagang, sa kabutihan lang ng Lord talaga, sa biyaya ng Panginoon tayo ay namulat, ang ating mga mata ay nabuksan sa katotohanan. Amen. Ay Mhm. ay, patuloy akong nananalangin na alam niyo 'yun, ah, yung pagkamulat ng ating mga mata ay gano'n din yung maranasan na ma-experience ng ating mga kapatid, mga kamag-anak, 'di ba, na patuloy pa rin na kumakapit diyaan sa, paniniwala na 'yan. Mhm. Okay po. Thank you, Sis She, kasi yung ating munting discussion, somehow, parang it bring back our childhood memories, good memories. Bagamat they are kinda of good memories, natutunan natin ngayon, yung in light of God's Word, tayo napalaya mula dun sa mga maling paniniwala, no? Kaya, nawa po mga kapatid, patuloy niyo po kaming samahan as we listen dun po sa 7, 7 huling salita ng ating Panginoong Hesus kung siya ay nabayubay sa krus. Yan, Sister She, baka may gusto pa po kayong i-add bago po natin Oo, i-introduce. Sige po, yes. ang speaker. I-add ko na hindi naman po ibig sabihin na dahil mahal na araw, tayo ay magiging wild na, 'di ba? Mhm. Tama. Wild naman tayo dahil, hindi totoo yung mga paniniwala na dapat hindi nagsasaya. Ah, Lagi lang po nating iisipin na yung Holy Week is a week kung saan ay ginugunita natin yung kamatayan. Para pong birthday na we celebrate, 'di ba? Mhm. Ginugunita natin kung yung ating kapanganakan. Gano'n din po yung Holy Week, yung kamatayan naman ng ating Panginoon ay inaalala natin, mga kapatid. Mhm. So, ah, parang ito yung best time kasi nga wala itong pasok, eh. So, Mm. ito yung panahon kung saan dapat ay, ah, paglaanan natin ng mas maraming oras Amen. yung ating, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu naman Spirito. ang ating dapat, i-feed ng mas marami, 'di ba? Etong Holy Week na 'to, walang pasok. So, wala kang excuse para sabihin na, "Wala na akong time mag-pray, wala na akong Mhm. time magbasa ng Bible." So, ah, etong pagkakataon na ito ay sabi ko nga, wala kang ng magiging excuse. Gamitin mo ito, although every day ay dapat ginugunita natin or Mhm. nagiging mapagpasalamat tayo on how Jesus died on the cross, di ba? Talagang ano yan eh, hindi natin dapat kakalimutan yan kung paano tayo iniligtas ng Panginoon sa Amen. kasalanan eh. Dapat anong tawag din yan? Yung inaalala natin madalas yan. But then at this Holy Week, ito nga is uh, special because ito yung time na kung saan ay talagang we should focus ourselves on alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon, yung sacrifice ng Lord. Hindi na natin kailangan kasing wala tayong kayang gawin, mga kapatid. That's the truth. Wala tayong kayang gawin para iligtas natin ang ating mga sarili. Amen. Hindi yung ating mga pagsasakripisyo, hindi yung Mhm. ating mga pagpapasakit sa ating mga katawan ang makakapagligtas sa ating mga sarili. Tanging ang ginawa lang ng ating Panginoon. So, Sister Kim, sabi mo nga, ngayong gabi ay mapapakinggan natin yung panghuling salita na binitawan ng ating Panginoon nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo.
So, ihanda po natin mga kapatid ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mensahe na ihahatid sa atin ng aming guest. We are privileged mga kapatid na ah, tayo ay pinaunlakan ng ating puting pastor na maging kabahagi dito sa Lenten special ng ASAP. Ito po ay kauna-unahan pong ginawa ng ASAP this year, 2024. So, we are privileged na makasama natin siya ngayong gabi at mapakinggan yung wisdom na nanggaling sa Panginoon. And hayaan niyo po na ipakilala ko po sa inyo ang guest po natin ngayong gabi. Siya po ay dati po siyang senior pastor from MMIM Vista Verde. And I believe po half of his life ay he is serving as pastor po. And siya rin po ay vice chairman of the board ng MMIM. And ngayon po, siya ay currently, yung kanyang ministry sa Tonight with God ay mapapanood po Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Alas 8 po ngayon ng gabi ay nag-i-air po ang ating pastor. And siya po ay may 2 anak. And siya po ay pinagpala po ng asawang ano yung sinasabi palagi ni pastor na hindi baling maganda basta kapal. Yan po lagi yung kanyang sinasabi. So, magandang gabi po at nais ko pong ipakilala sa inyo at pong guest pastor dito po sa ASAP, Pastor Lito Lawrence. Ayan. Pasensya na po, parang nagkaroon lang po tayo ng konting technical error. Ayan, dyan na po. Ayan na po. Always say a prayer. Maraming salamat pala, no? Pastor Edsel, Pastor Dennis, Sister Kim, and Sister Se. I'm honored and grateful na binihintulutan niyo po na maging kabahagi ako nung series na ito ng 7 Last Words. But before we go to the 7th saying, the 7th last word, let's just take a short peek doon sa bawat isang natapos na nating 6. Kasi doon sa mapapansin nyo, yung physical rigors ng crucifixion, Christ spoke only with great difficulty during His final hours on the cross. Bagamat ang scripture nag-record lang ng 7 brief saying from the Savior on the cross, masasabi naman natin na bawat isa sa kanila ay napakahalaga. At makikita rin natin that lahat ng pangyayari na mahirap dito sa crucifixion, Christ remained sovereignly in control, even as He died. At bawat saying nga na ito ay pwede nating sabihin mayaman sa iba't ibang yung pwede nating magamit para sa ating pananampalataya. Yung kauna-unahan na binanggit na salita ng Panginoong Hesus sa krus ay pwedeng sabihin a plea for forgiveness. Kasi sabi niya, Father, forgive them for they know not what they are doing. Yan ay nasa Luke 23 verse 33 to 34. Habang siya ay nakabayubay sa krus, ang Panginoong Hesus nag-issue siya ng isang plea for mercy. Hindi para sa sarili niya, kundi on behalf of his tormentors. Doon sa record ni Luke, nakikita natin that after the cross was raised on Calvary, yung mga soldiers, habang sila ay pinagsusugalan pa yung mga damit o yung mga clothing ng Panginoong Hesus, nanalangin siya sa Diyos para sa kapatawaran nilang lahat ng mga makasalanan doon sa paligid na yun, yung lahat ng nakaatraso sa Kanya. Yung mga salita na ito were probably spoken while our Lord was being nailed to the cross, o pagkatapos na yung krus nga ay itinaas na. At pwede nating sabihin it's worthy of remark that as soon as the blood of the great sacrifice begin to flow, kasi yung yung pagtataas ng krus, doon magsisimulang dumanak yung dugo eh. Yung ating high priest, the great high priest that we have in Jesus, began to intercede. Habang yung mga tao sa paligid ay hindi tumitigil sa kanilang pagputya sa Kanya.
They were taunting, jeering, at dumating sa punto na lahat siguro sila masayang masaya doon sa itsura ng pinanonood nila. Yung response ng Panginoong Hesus is precisely the opposite way. Marami po sa atin ay gagawin, including yours truly. Habang siya'y nakabayubay doon, instead of threatening o kaya ay yung sumagot na magbigay ng curse sa kanyang mga kaaway, ang ginawa ng Panginoong Hesus, He prayed to God on their behalf. Even at the very height of His agony, doon sa pinakamahirap na sitwasyon, yung kanyang compassion umapaw sa kanyang puso. Yung pangalawa, pwede nating sabihin it's a promise of salvation. Doon sa kanyang magkabilang gilid, may dalawang kriminal. Yung isa ay naging repentant at bumaling sa Panginoong Hesus. As he turned to Jesus and confessed Him as Lord. Sabi niya kasi, Jesus, remember me when you come in your kingdom. Sa Luke 23:42. Yung confession na yan, na si Jesus ay Lord and King, was immediately followed by the second nung 7 last saying ni Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Sa Luke 23:43. Yung second utterance na yan from the cross marks the first and immediate glorious fulfillment of His prayer for His killer's forgiveness. Inano na kagad, meron na kagad yung kapatawaran, may action. Pinatawad at sinabi kagad sa kanya ng Panginoong Hesus, ano ka na, absuelto ka na. Dito makikita natin na ang Panginoong Hesus is really generous when it comes to forgiveness. Kahit na hindi ka katanggap-tanggap o hindi ka karapat-dapat, para sa Panginoong Hesus, pwede. He wasn't consigned to purgatory. Kung meron mang ganyan lugar, at kung yung doktrina na yan ay pwede nating sabihin totoo, itong tao na ito would have been assured a long stay there. Kung yun yung kung meron. Pero hindi eh. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, yung kanyang kapatawaran ay walang in between. Hindi kailangang magtambay sa kung saan-saan. Ito ay free and immediate. Kasi sabi ni Jesus, today you shall be with me in paradise. Wala nang ibang dadaanan. Yung pangatlo, sabi ni Jesus ay ito pwede nating sabihin isang provision para sa kanyang nanay. Nung nakita ni Jesus si Mary at yung kanyang disciple na ang description ng Bible ay mahal niya, nanahan doon sa malapit sa kanya. Sabi niya sa nanay niya, woman, behold your son. At sabi niya sa disciple, kay John, behold your mother. Mula doon sa oras na yon, yung disipulo niya na si John, alam niya na ito na yung pagkakataon to took Mary into his own household. In the midst of his greatest anguish, doon sa kanyang pinakamahirap na pangyayari sa buhay, yung attention ni Jesus Christ was not on himself at sa kanyang mga sariling pangangailangan. Even as he hung on the cross, habang siya'y nakabayubay, bugbog at dumudugo at malapit ng mamatay, ang focus ng Panginoong Hesus was yung kanyang accomplishment nung gusto ng Ama sa Langit. Yung lahat ng pangyayari na to, pag tinignan niyo po, it illustrates that each of his 7 last sayings ay ito yung gusto. Yung pangatlong sinabi niya, is how he made provision for his earthly mother. Yung sakit nung panonood na ang Panginoong Hesus ay pinahirapan ng ganito at malapit ng mamatay. Malamang doon sa mga nagmamahal sa kanya, napakahirap itong tingnan. I remember yung movie na The Passion. Nung una ko siyang nakita, it really bothered me. Ang laki ng impact sa akin, kahit sa wife ko. Pero doon sa sitwasyon na yon, movie lang eh. Doon sa totoo, napakahirap panoorin ito. Pero siguro ang pinakamahirap na nanood nito ay si Mary, yung kanyang nanay, dito sa lupa. So when Jesus said, behold your son, hindi ito sinasabi ni Jesus na siya yung tignan ni Mary. Dito sa sitwasyon na to, he probably nodded at John. Siya siguro yung inano niya na ikaw na. He was making a gracious provision for Mary
doon sa mga parating na panahon. Kasi kung balo ka na at wala kang mga anak na mag-aalaga sa'yo, kailangan merong magde-delegate nung susunod na mag-aalaga. In this instance, he was delegating to John the responsibility to care for Mary in her old age. Yung pang-apat, pwede nating sabihin it's a petition to the Father. Kasi yung pang-apat na binanggit ni Jesus sa cross is by far the richest with mystery and meaning. Sa pagkakasulat ni Matthew, sabi niya, now from the 6th hour, darkness fell upon the land until about the 9th hour. Kaya nung 9th hour, ang sabi ni Matthew sa kanyang sa record, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me? Sa biglang tingin, o doon sa mga nakakarinig doon sa malapit, doon sa sitwasyon na ito, pwedeng sabihin nung iba na baka nire-recite lang ng Panginoong Jesus yung Psalm 22 verse 1. Kasi sabi nung Psalm 22 verse 1, ganyan din eh, my God, why have you forsaken me? Far from my deliverance are the words of my groaning. Pero kung titignan natin na yung katotohanan na yung kabuuan ng Psalm 22 ay isang extended prophecy about the crucifixion, mas mainam siguro na makita yung Psalm as a prophetic anticipation nung palahaw na ito ng Panginoong Jesus as He bore the sins of the world on the cross. Hindi ito isang recitation. As Christ hung there, habang siya'y nakabayubay doon, He was bearing the sins of the world. Kasi mamamatay siya as a substitute for others, including you and me. To Him was imputed the guilt of their sins, and He was suffering the punishment for those sins on their behalf. At the very essence nung punishment na ito ay yung nag-uumapaw na galit ng Diyos laban sa lahat ng mga kasalanan. Scripture teaches this is explicitly, di ba? Ang sabi ni Isaiah, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. Yan yung sa 2 Corinthians 5:21 binanggit. This was the true measure of Christ's suffering on the cross. The physical pains of crucifixion, dreadful as they were, kahindik-hindik, ay hindi pwedeng ikumpara doon sa galit ng Diyos laban sa Kanya. Doon sa pagkakataon na ito, no? In that awful sacred hour, it was as if the Father abandoned Him. Though there was surely no interruption in the Father's love for Him as a Son, nonetheless, dito sa pagkakataon na ito, God turned away and forsook Him as a substitute. Yung panglima, pwede nating sabihin a plea for physical relief. Sabi ni John, after this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished, to fulfill the scripture, said, I am thirsty. Ito yung panglimang binanggit ng Panginoong Hesus sa krus. Malapit na yung katapusan nito. So Christ uttered a final plea for physical relief. Pagod na siya at dahil yung dumanak na dugo, marami na. Malamang nadidehydrate na siya, kasama na yung pawis. In His thirst, pinakita ng Panginoong Hesus yung kanyang pagkatao. Although, totoo that si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. He was God incarnate. Pero sa kanyang physical body, nakakaranas siya ng lahat ng mga naranasan ng mga normal na taong katulad natin. Yung mga limitations na meron siya, o meron ikaw at ako, meron din siya nun. Physically. And none was more vivid than this moment na kung saan uhaw na siya. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglalakad at
pako doon sa krus. Yung pang-anim ay isang proclamation ng victory. Doon sa account ni John ng crucifixion, nagpatuloy siya, sabi niya, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished, sa John 19:30. Doon sa Greek text, yung pang-anim na sinabi ng Panginoong Jesus from the cross, ay isang single word lamang na salita. At ito yung salitang tetelestai. At sabi ni Luke, doon sa Luke 23:46, sabi niya, he made this cry with a loud voice, malakas na boses. It was a triumphant outcry full of rich meaning. Hindi niya lang sinasabi rito na tapos na yung buhay ko. Ang ibig niyang sabihin, lahat ng gawa na dapat niyang gawin ay natapos na. Yung lahat ng pinagawa sa kanya ng Ama sa Langit, tapos na, kumpleto na. Yung atoning work, tapos na. Yung redemption para sa mga kasalanan, tapos na. In other words, siya ay tagumpay. Christ had fulfilled on behalf of sinners everything the law of God required of them. Kasi ang Diyos ay makatwiran. Hindi pwedeng hindi makumpleto yung kabayaran. Kaya yung full atonement had been made. Everything the ceremonial law foreshadowed. Kasi lahat ng ceremonial law ay lang ito, pinagpapakita lang na darating yung araw, meron talagang magbabayad ng tama. Dito na-accomplish lahat yan. Nung sinabi ng Panginoong Jesus yung salitang tetelestai, yung justice ng Diyos ay nag-satisfy. Yung ransom for sin was paid in full. The wages of sin was settled forever. Kaya hindi na pwedeng dagdagan yung ginawa ng Panginoong Jesus para ka maligtas. Hindi pwedeng faith plus works, o grace plus faith plus works, o kung ano man. Hindi na pwede. Kasi yung tetelestai, yun ang nagsasabing wala nang pwedeng idagdag. Kompleto. His atoning work is done. All for it. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Punta na tayo sa pampito. Pwede nating sabihin na yung last word ni Jesus is a prayer of consummation. Tapos na. Kaya niya to nasabi. At pwede nang magtapos dito yung ating kwento. Sa record ni Luke, yung final words, sabi niya, and Jesus, crying out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Yan yung Luke 23:46. Pansinin niyo yung ilang beses na binanggit ito eh. Loud voice. Bihira siguro yung binitin ng ganito katagal sa krus. Yung malapit ng mamatay na meron pang kakayahan na magsalita ng ganito. Kalakas. Pero si Jesus, makikita natin na determinado siya na yung kanyang huling mga salita ay dapat madinig. His words are firm and confident. I-examine natin yung tatlong aspeto ng seventh word. Una, makikita natin that it's a word of intimacy. Jesus speaks to God, His Father, with intimacy. Yung kanyang time of desolation, yung sa ilay-ilay sa Baktani, yung sa fourth word, ay tapos na. Kaya yung kanyang panalangin dito sa pagkakataon na ito, ay nagawa niya na yung lahat ng dapat niyang gawin sa kanyang ministry. Para sa Panginoong Jesus, death is no out of control enemy. Hindi na surpresa. No matter how bleak the moment, alam ni Jesus na yung kanyang Ama sa Langit ay nahandoon, present with Him, at siyempre, handang tanggapin yung kanyang spirit. Pangalawa, makikita rin natin na ito ay yung spirit niya, in-entrust niya sa Ama sa Langit. It's a word of trust. In Psalm 31 verse 5, yung salitang commit is the Hebrew word o Hebrew verb plakad. Sa verse natin na ginamit, it occurs in the Hiphil stem. Ang ibig sabihin, commit or entrust. Yung corresponding Greek verb is
para titemi, na ang ibig sabihin to entrust to someone for safekeeping, give over o kaya entrust or commend. Particularly to entrust someone to the care and protection of someone, parang bodyguard. As he lets go of his life, ang sabi ni Jesus, pinagkakatiwala ko yung aking eternal destiny to the Father's everlasting arm. Yung pangatlo is a word of surrender. Yung una, di ba, word of intimacy. Pangalawa is a word of trust. At yung pangatlo is a word of surrender. Finally, Jesus speaks a word of surrender. He gives up his human life to his Father who gave it to him 33 years before. Yung salitang spirit dito, yung binanggit, di ba? Into your hands I commit my spirit. It's the common word pneuma. Kaya kung halimbawa, yung pneumatics, yan yun, hangin. Breathing life or breath of life. It can refer to the Holy Spirit kasi yung pag-aaral ng Holy Spirit, ang tawag natin dyan sa doctrine ay pneumatology. Pero dito sa situation na ito, he refers to the personal spirit na meron siya that is part of his human personality. Kaya makikita niya sa Hebrews chapter 4 verse 12 tsaka sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Dito sa final prayer na ito ni Jesus, makikita natin this kind of equanimity and peace because he knows, alam niya na yung tatay niya, yung Ama sa Langit ay nahandon. That there is life with the Father beyond death. At bilang isang devout Jew, ang Panginoong Hesus po, malamang pinepray niya tong mga salita na to as part of an evening prayer all his life. At ngayon, dahil ito na yung dulon-dulo ng kanyang pagkakataon na manalangin na ito for the last time, binigay niya na yung kanyang huling panalangin at yung kanyang buhay dito sa lupa. Upang nang sa ganon, he will be able to embrace the life that the Father has to offer in his own presence. Christ died as no other man has ever died. Siya lang yung ganitong klase na namatay, yung in his own term. Kung hindi papayagan ng Diyos, hindi mangyayari. Tandaan natin. So in one sense, he was murdered. Sabi ng iba, pinatay ang Panginoon. Kasi yun yung nakalagay eh. He was murdered by the hands of the wicked men in Acts chapter 2 verse 23. Pero sa isang banda, titingnan din natin that the Father who sent him to the cross and bruised him there, putting him to grief, and it pleased the Father to do so. Yan yung sabi sa Isaiah 53 verse 10. Yet, still, in another sense, sa isa pang banda, wala talagang kumuha ng buhay ng Panginoong Hesus dahil binigay niya ito willingly for those whom He loved. Kaya kung hindi ito ginawa ng Panginoong Hesus, magmula nung panahon na pinako siya ron, kung ayaw niya, nahandun pa rin siya ngayon. So when He finally breathed His last on the cross, hindi ito isang struggle, hindi siya naghingalo against his killers, hindi siya nag-display ng yung talagang nag-struggle bago siya namatay. Yung kanyang final passage into death, like every other aspect of the crucifixion drama, makikita natin deliberate act of his own sovereign will. Pinayagan niya, pinahintulutan niya. Showing to the very end na he was sovereignly in control of all that was happening. Sabi ni John, he bowed his head and gave up his spirit. Walang kumuha nito sa kanya. Quietly, submissively, he simply yielded up his life. Everything had come to pass exactly as he said it would. Nangyari ayon sa kanyang mga salita. Hindi lang si Jesus, kasama yung kanyang mga mamamatay, yung mga taong nahandoon na puro bashers, rant ng rant, ayan. Kasama si Pilato, kasama si Herodes, yung Sanhedrin. Lahat ng ito, magkakasama perfectly to fulfill the determined purpose and foreknowledge of God to the letter. Kaya si Jesus, kalmado. And majestically, pinakita niya yung kanyang sovereignty to the end. Sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya, at siguro doon sa mga humahanga, siguro tingin nito,
supreme tragedy. Pero sa totoo, it was the greatest moment of victory in the history of redemption. And Christ would make the fact gloriously clear nung siya ay nabuhay na magmuli a few days later. Perhaps the most compelling words Christ ever spoke were some of his last, yung 7 na yan. In a loud, triumphant voice that defied the asphyxiating effects of hanging on the cross. Ang ginawa ng Panginoon, He cried out, Father, into your hands I commit my spirit. Yang simple exclamation na iyan signaled the end of His life, but the beginning of new life para sa lahat ng magtitiwala sa Kanya, para sa kanilang kaligtasan. Father, maraming salamat po sa iyong ginawa para sa amin. And like how Christ cried out, Father, into your hands we commit our spirit. And when it comes time for us, pagdating ng panahon na kami naman ang dapat na mag-let go sa buhay na ito, tulungan niyo po kami to do it with the same kind of faith and confidence na nakita po namin sa Panginoong Jesus. O Diyos, we love you, Lord. Thank you for our salvation and eternal life. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayo ng ating Diyos sa lahat ng pagkakataon. God bless po. Thank you so much po, Pastor Lito Lorenzo, sa mga insights na inyo pong naibahagi sa ating pong the seventh of the last words of Jesus Christ. Ayan, as we continue, as we are down into our last 13 minutes ng ating pong online streaming, samahan niyo po kami na Sister She to pray for our pastor dito at sa mga iba pa po nating prayer request. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga salita mo na aming napakinggan. Thank you, Lord, sa quick recap ng last 6 words na nabanggit o nasumbit, Panginoon, ng Panginoong Jesus during na siya'y naipako sa krus. At salamat ng marami dahil through the 7th last word of Jesus Christ, it reminds us of the word, Panginoon, ng intimacy, word of surrender and trust ng iyong anak na si Jesus sa iyo bilang kanyang ama. Lord, dalangin namin para po sa aming pastor na si Reverend Lito Lorenzo. We are praying for his good health and the good health of Ma'am Lani. We are praying, Lord, na at their age, patuloy niyo po silang bigyan ng malusog at malakas na resistensya. At ganun din, Lord, yung kalakasan at magandang kalusugan para kay Enzo and kay Portia. We're praying, Lord, na sa kanyang ministry na Tonight with God ay patuloy niyo po itong pagpalain. Patuloy mo, Panginoon, i-sustain ang ministry na ito at gamitin mo, Panginoon, sa makapangyarihan mong paraan. Nawa marami pa pong Tonight with God na taga-subaybay ang mapagpala sa bawat series na inihahanda po ni Pastor para po mabigyan po ng kaluwalhatian ng iyong pangalan. At dalangin din namin, Lord, na in any further and future ministries pa na ipagkakatiwala mo kay Pastor Lito at sa kanya pong buong pamilya, ay magamit niyo siya nawa at yung mga ministry na yun ay maging pagpapala, hindi lang sa kanyang pamilya, maging Panginoon sa mga tao na dadalhin niyo pa sa buhay niya. At dalangin din namin, Lord, for Nanay Tining. We are praying, Panginoon, for the healing, kalakasan, fast recovery para sa kanya. Dalangin namin, Panginoon, na si Nanay Tini ay patuloy niyo pong palakasin yung kanyang resistensya. Patuloy niyo rin po, Panginoon, pagalingin yung kanya pong katawan, panlupa. Dalangin namin, Lord, yung mahaba pa po at malusog na buhay para sa kanya. We also remember, Lord, in prayer sa gabing ito, na nawa po si Santino, pagalingin niyo rin po, Panginoon, sa kanyang nararanasang karamdaman. Lord, naniniwala kami na walang bagay na mahirap sa iyo.
all your ears, Lord, ay talagang nakikinig sa aming mga pagsamo. Kaya dalangin namin, Lord, please stretch out your powerful hand, Panginoon, sa buhay ni Santino. Dalangin namin ang patuloy po, Panginoon, na pagkilos sa kanyang buhay, patuloy niyo pong pagpapagaling, Panginoon, sa kanyang pisikal na katawan. At dalangin din namin, Lord, for both, for Nanay Tini and for Santino, provision, Lord, kung meron mang ini-intake silang gamot, ikaw po yung mag-provide. At nawa gamitin niyo po yung mga gamot na ini-intake nila o ginagamit nila para po maging kalakasan at patuloy na gumaling sila sa kanilang mga karamdaman. We also remember in prayer, Ama, na yun nga po si Santino, nawa po ay makalakad na at yung kanya pong aim na makapasok ulit sa school ay i-grant niyo po, Panginoon. Lord, dalangin namin ang kanyang mga binti, mga paa ay palakasin niyo muli at dalangin namin na through this, sa kanyang pagbabalik eskwela, Panginoon, yung mga lessons man, kung may mga lessons man siyang na-miss, makatch up niya, at nawa, at tulungan niyo po yung batang ito na patuloy niyong bigyan ng wisdom sa mga habulin niyang lessons kung meron man. At dasal din namin sa iyo, Panginoon, na nawa patuloy niyo po kaming samahan sa aming patuloy na paglapit sa iyo at ang kalooban po ang masunod sa aming mga ipinanalangin ngayong gabi nito. Yes. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, O Lord God, we continue to pray to you, O Lord God. And we are privileged, O Lord, sa pagkakataong ito na muli ay maidulog namin sa iyo, Lord, yung mga concern po ng aming mga kapatid, O Lord God. Panginoon, unang-una, Lord, we pray, Lord, sa ongoing na youth camp, Panginoon, nawa ay ikaw po ang manguna dito, Panginoon. Ikaw po ang magbigay pa, Lord God, ng karunungan doon sa at pag-iingat, Panginoon, sa lahat po ng mga naroon, Lord, na kasama sa youth camp, Panginoon. Amen. Lahat po ay ingatan mo po at sa lalong-lalo na, Panginoon, sa kinabukasan, Lord God, sa pag-uwi po ng bawat isa, Panginoon, maranasan po ang inyong pong pag-iingat, ang inyong pong protection, Panginoon. And nawa, Lord, ito pong ginawang youth camp ay magkaroon, Lord, ng impact sa mga kabataan, Lord God, na umattend, Panginoon. At nawa, Lord, ay maging isang experience, Panginoon, na kanilang kapupulutan ng aral, experience, Panginoon, na they will treasure, Panginoon, for the rest of their lives, Panginoon. And Lord, we also pray, Lord God, para po sa aming mga church planting activities, Lord God. Unang-una po, Lord God, sa San Rafael, Panginoon, we pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos, gumabay, at manguna, Panginoon, sa ginagawa po namin doon, Panginoon, sa San Rafael. Nawa, O Lord God, ay ikaw ang maglagay, Panginoon, ng mga workers, Lord, na magkukumit doon, Panginoon, maging mga members, Panginoon, na magkukumit, Panginoon. Hipuin po yung puso ng mga umaattend doon, Panginoon, at nawa ay i-commit nila ang kanilang sarili sa iyo, Panginoon. Ganon din po, Lord God, yung pong church planting sa Imus Cavite, Panginoon. Lord, we pray na samahan mo po ang mag-asawang si Brother Reb at saka si Sister Rhea, Panginoon, sa kanila pong pangunguna doon, Lord, sa gawain sa Imus, Panginoon, nawa, Panginoon, ay pagpalain mo, Lord, yung gawain doon, Panginoon, at kumilos ka, Panginoon, sa mga taong ini-invite nila, sa mga taong higit sila at nakapaligid doon sa area kung saan ginaganap po, Lord God, yung mga services or mga church planting activities na doon po sa lugar ng Imus, Panginoon. Ganon din po, Lord God, sa iba po naming mga church planting activities, kagaya po sa Orbis Tondo, Panginoon, sa pangunguna po ni ni Pastor Kit, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Panginoon. At patuloy, Lord God, na bigyan ng kalakasan yung po mga nagmi-mission doon, Panginoon. And
gawin mo pong pagpapala ang gawain na yan sa lugar na yun, Panginoon. Ganun din po, Lord God, yung pong church planting din, Panginoon, sa Taytay ng MMI Angono, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na kumilos doon po sa mga kapitbahay po nila, Brother Francis, Panginoon, doon po sa mga ini-invite nila, Panginoon. Makita po sana nila, Lord God, yung inyong kabutihan sa buhay po ni Brother Francis, Panginoon. Maging doon po sa mga pumupunta doon, Panginoon, si Sister M at si Brother Ronald, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon, at pagkalooban ng lakas, Panginoon, at karunungan, Panginoon. And also, Lord God, kay Pastor Edsel, Lord God, na nag-church din, Lord God, sa Victoria, Laguna, Panginoon. Samahan mo po ang mag-asawang si Pastor Edsel at saka si Sister Marisa, Panginoon, kasama ng kanilang mga kamanggagawa sa Sariaya, Panginoon, na kumikilos para po sa church planting doon sa Victoria, Laguna, Panginoon. Ikaw po ang magpalago, Panginoon, at magpana dito, Panginoon. And ganun din, Lord God, we pray po para po sa gawain po ng this coming April 6, Lord God, yung OPM po, Lord God. Simula po sa umaga, Lord God, sa morning devotion, Panginoon. Lord, ikaw po ang gumabay, Panginoon, sa mga nangunguna dito, Panginoon, hanggang sa gabi, Panginoon, sa online prayer meeting proper, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang magpala, Panginoon, and sa gawain na ito, Panginoon, nawa ay namin, Lord God, ang iyong pangalan, Panginoon. And sa media ministry, Lord God, sa lahat po ng ginagamit mo para dito, Panginoon, Lord, patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, ng wisdom, Panginoon, ng and your guidance and protection ang bumalot po sa bawat isa, Panginoon. Maranasan palagi ang inyong pagpapala at ang inyong pagsama, Panginoon. And Lord, we thank you, Panginoon, sa mga tao po na ginagamit mo din po, Lord God, dito sa ASA, Panginoon, sa pangunguna po ni Pastor Edsel, Panginoon, Pastor Dennis, Pastor Lolit, Panginoon, Sister Kim, Sister Mabs, Sister Ems, Sister Eileen, Sister Millet, si Brother Giancarlo, Panginoon. We pray, Panginoon, na patuloy mo pong samahan ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na maranasan ang iyong pagpapala at ang iyong pag-ibig, Panginoon. At huwag mo pong hayaan na panghinaan, lalo-lalo na po sa paglilingkod, bagkos, Panginoon, ay patuloy mong ipagkaloob, Lord God, yung joy na mapaglingkuran ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po at nawa ang bawat isa, Lord, na nakapakinig, nakapanood, ay napagpala, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, sa isang oras na aming ginawa, we pray, Lord God, na naitaas namin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes po. Para po sa paalala ulit, sa reminders po, this coming April 6 po, alas 6 po ng umaga, ang atin pong simula ng morning devotion, monthly morning devotion po na ginagawa po ng prayer ministry. Samahan niyo po kami para po sa isang oras din po sa umaga at meron po dyan ang devotion din po. And meron pong mag-exhort ng salita ng Diyos. And sa gabi naman po, yung pong OPM, 7 to 9 po. I-share po natin yung link sa bawat isa nang sa ganon ay marami po ang makadalo dito po sa ating gawain. At marami po, lahat po tayo dito sa MMIM ay makasama po dito po sa monthly lang po itong mga kapatid. So once a month lang naman natin itong ginagawa. Samahan po natin ang atin pong gawain na ito. Ano po natin, support po natin. God bless po everyone and thank you po sa lahat po. Magandang gabi po. Paalam po muli. Ako po si Sister Kim.
Yes po, ako po si Sister Se at nagpapaalala po sa inyo to seek God first in His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God bless po. God bless po. Alam.